Hi everyone! Daming ganap sa buhay ko ngayong June 2024 pero bago ang lahat, intro muna tayo! Welcome to Ella Diaries. In this channel, you will witness foods, tours, travel, and of course, nature. I hope you watch and enjoy! Hi guys! We're going to Manila. Me and my husband. Oh, tamang narinig mo. Kinasal na ako. Sino ba namang mag-aakala na ikakasal yung tahimik lang sa Facebook? Wow! Well, ganito kasi yan. Ang pinirioritize kasi namin talaga na invite ay ang family and friends. Well, not absolutely friends, but close friends. Ops, let me clarify myself. Pag sinabi kong close friends, yan yung absolutely lagi ko nakakausap, nakakasama, at nakakabiruan. And most importantly, nalalapitan kapag may problema. Also, pag sinabi kong family and relatives, yan yung direct lang. Kumbaga, gaya kasi sa family ni Papa, siyam silang magkakapatid. So, yung kanilang asawa at kanilang mga anak, yun lang yung mga naimbitahan ko. Why? Kasi kung iimbitahin ko lahat ng mga pinsan-pinsanan nila, naku po, mauubos talaga yung aming packs. And limited lang yung packs namin. Actually, this is just 150 packs. In-extend lang sa amin nung manager, ginawa niya 200 packs. But we are not ready para sa malaking crowd, kaya sabi namin, kung sino lang yung direct relative, yun na lang muna. Sorry sa mga hindi na-invite. Bawi na lang kami sa next event like birthday, anniversaries, or something similar like that. To make the story short, hindi po ako nag-post ng prenup. Ang nag-post po ay yung aming photographer para daw sa kanyang album. Pinayagan ko siya pero nakapag-post siya after na ng kasal namin. Then, hindi rin ako masyado nag-post. Ang mga nag-post ay yung mga naimbita lang. Meron silang mga pinost like the Kiss the Bride or yung walking the aisle. Pero lahat ng pictures po ay wala pa ako as of this moment. Kaya yung mga nasa cellphone lang nila ang naging reference namin ng mga pictures or wedding pictures. Sa sobrang pagka-busy namin, wala na rin kaming mga videos. Ang natirang videos na nandito sa cellphone ko ay itong opening namin ng mga gift. So, yung gift na binigay sa amin, yan yung mga ino-open namin. Aside sa opening ng gift, ang mga nandito lang na videos sa cellphone ko ay yung pagpaprepare ko, paghahanap ng gowns, yung pagsukat namin ng damit. Then, wala na. Feeling ko wala na talaga. Tapos, pagdating sa financial, halave, expectation versus reality. Nako, yung budget namin ganito. Halimbawa, maliit lang. Pagdating ng reality, ang dami pa palang gastusin. So, ayun, thankful kami sa lahat ng mga tumulong sa amin financially. Yung mga moral support dyan, sige, stay lang kayo dyan. So, yung mga tumulong sa amin financially, napakalaking bagay. Talagang God answers prayer, yung mga dumating kami na unexpected blessing. And grateful din ako sa mga nagbigay ng gift kahit na hindi sila ninong-ninang. Ang expectation ko kasi, kapag kakasal, ang magbibigay lang ng gift ay mga ninong-ninang. Hindi pala ganon. Bale, ang daming nag-extend ng gift nila. Especially yung mga auntie namin, uncle, mga pinsan. Yan, super thankful talaga. Tapos, madalas sa mga gift nila is monetary. Ala, uy, baka isipin ninyo, mukhang pera ako Hindi. Medyo long. Hindi, joke lang. Yung mga nagbigay sa amin ng gift ng mga pinsan, mga auntie, hala, sobrang bait. Ba't ganun? Thank you sa inyong lahat. Sa mga na-invite ko. At saka hindi lahat pala na na-invite ko ay umattend. Kasi yung iba na in-invite ko, di daw sila makapunta kasi may bagyo. Yung iba naman may sakit. Yung iba, busy ang schedule. Yung iba naman, may pupuntahan, meron prior engagement. So, hindi ko na rin sila pinilit. Okay lang kasi madalas naman sa mga in-invite namin is nakapunta rin naman. I could totally understand them. Wow, English! Naniniwala naman ako sa kasabihan na magiging ninong-ninang ko naman sila. Hindi lang naman doon sa mismong wedding. But, the entire life na kami pagsasama is makakasama namin sila or makakatuwang, especially kapag kailangan namin ng advice kapag kami ay merong problema. Basta ganun yung paniniwala ako. Kaya kung papansanin ng mga tao, yung mga na-invite namin na ninang at saka ninong is mga kakilala ko talaga. Madalas nga sa mga in-invite namin as principal sponsors ay mga pastor kasi sila talaga yung alam kong magaling magpayo kapag kami ay magkakaroon ng problema. Syempre part ng buhay yon. Alam naman natin na hindi laging masaya ang pagiging may asawa. Minsan, di maiiwasan nagkakaroon tayo ng tampuhan, ng away, or ano pa man dyan. Going back to what I'm saying, aside from mga pastor and pastora, meron din dyan yung mga auntie namin, mga uncle namin,
And meron ding principal, co-teachers, at syempre, churchmate namin. Especially yung mga elders. Marami pa akong kwento kaya lang naubos na yung oras ko papahinga na kasi bukas pupunta pa kami ng Manila. Specifically, Bulacan. Charan! Umaga na! Pupunta na tayo ng Manila. At abangan nyo na lang ang part 2 kasi dun ko na lang ikukwento. That would be all. Thank you all for watching. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Bye!